Adventists have been shown to live 7 to 9 years longer when compared with other people in California. It's now been expanded into a much bigger study called Adventist Health Study 2, which is looking at what are the factors that make a difference in lifespan of Seventh-day Adventists. It's been publicized in Time Magazine 1966, National Geographic 2005, US News and Today 2009, where one of the comments that was made, if you want to live longer, live like a Seventh-day Adventist. So the evidence is clear, it's all in. Seventh-day Adventists have a definite health advantage. I'm Dr. Peter Landless. I'm a physician. I have the basic MD qualifications as well as a specialty in family medicine, a specialty in internal medicine, a specialty in cardiology and a subspecialty in nuclear cardiology. The latter two have included fellowships in the American College of Cardiology, the American Society of Nuclear Cardiology, and being board certified in nuclear cardiology here in the United States. I had the singular privilege of serving on the Physicians Board of Healthcare for President Nelson Mandela. I was second in charge of the Department of Cardiology at our university at that time. He's a man who just shares the joy of loving people and wanting to see reconciliation take place. It was a wonderful, wonderful experience. We sometimes try to spread a message of good news. We must be the message of good news. Well, how do we do that? We do that by meeting the needs of people, by caring for them unconditionally, by having no strings attached to our relationships with individuals. It's by feeding people when they are hungry. It's by giving them clothing when they are naked. And that tends to move people to say, well, why would you do that? Well, the reason that we would do that is because that's what Jesus did. Napakasarap alalahanin at isipin ang ating karanasan kasama ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ama. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin upang matibay nating harapin ang ating mga suliranin sa buhay. Ang mensahe ng Pangulo ng North Philippine Union Conference, si Pastor Romeo Mangiliman, ay muling magpapaalala sa bawat sa atin ngayon na meron tayong isang Ama na nasa langit na nagmamahal sa atin. Ang banal na kasulatan ay merong 4 na ebanghelyo. Subalit ang 4 na ebanghelyo ay iba't iba ang kanilang pagkapakilala sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang aklat ng San Mateo kanyang pinapakilala ang ating Panginoon na bilang isang hari. Kaya dito ay palaging binabanggit the kingdom of God, the kingdom of God. Ang aklat na sulat naman ni John the Beloved, kanyang pinapakilala ang ating Panginoon na bilang isang Diyos. I and my Father are one. At gayon din, pinasimulan ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawan tao. Ang aklat naman na sulat ni Dr. Lucas, kanyang pinapakilala ang ating Panginoon bilang isang tao. At dito kanyang pinapakilala ang human compassion ng ating Panginoon. Subalit ang ating bigyan ng pansin ng aklat na sulat ni John Mark, ang ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Sa pangyayaring ito, kanyang pinapakilala ang ating Panginoon bilang isang servant, isang alipin. At ang isang alipin ay patuloy sa kanyang paggawa. At ang chapter 5 ng aklat na sulat ni San Marcos ay nagbibigay ng isang halimbawa sa patuloy na paggawa ng ating Panginoon. At ito'y nagsimula sa versikulo 21 ng Kapitulo 5. Pagkatapos ng ating Panginoon ay gumawa ng paglilingkod sa maraming mga tao, nagpalabas ng mga demonyo.
At ayon sa versikulo 21, tuloy-tuloy ang wika, at nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga, nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Sino ba si Jairo o si Jairus? Si Jairus ay pinuno ng sinagoga. Siya ang administrator ng sinagoga. Ang lalaking ito ay meron siyang kaisa-isang anak din, anak na babae. At marahil sa araw-araw, sa kanyang paglilingkod sa sinagoga, pag-uwi sa kanyang tahanan, ang kanyang anak ay nakikipaglaro sa kanya. Marahil ang kanyang tsinelas ay binibigay para may maisuot siya sa tahanan. At merong katuwaan ang mag-amang ito sa kanilang pagkasama na bilang magulang at gayon din bilang isang anak. Subalit isang araw, sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng isang malungkot na balita. Ang kanyang anak ay agaw buhay. May sakit. Hindi lamang basta-basta may sakit, kundi unti-unting nawawala ang kanyang hininga. Kaya nga, ang sabi sa ating Biblia, siya ay lumapit sa ating Panginoon. At sa kanyang paglapit sa ating Panginoon, kanyang kinalimutan ang ilang mga bagay. Kanyang kinalimutan ang kanyang prejudice. Sapagkat sino ba ang ating Panginoong Jesus? Sa kanilang paniniwala, siya ay hindi nakapag-aral. Siya ay hindi kilala sa lipunan na galing sa tahanang marangal, sapagkat ang kanyang tahanan pinanggalingan ay mahirap na tahanan. Si Jose ay isang karpintero. Hindi isang marangal o trabaho ng isang taong mayaman ang pagiging karpintero noong panahon na yon. Subalit kaibigan, sa kanyang paglapit sa ating Panginoon, hindi lamang kanya kinalimutan ang kanyang prejudice, kundi kinalimutan ang kanyang dignidad, ang kanyang dignity. Bakit? Sapagkat sa kanyang paglapit sa ating Panginoon, nagpatira pa siya. Hindi lamang yon ang kanyang kinalimutan, ang payo ng kanyang mga kaibigan. Bakit? Sapagkat isang bagay ang nais niyang mangyari. Marahil nabalitaan niyang ating Panginoon ay nagpapagaling ng mga taong may karamdaman. Bumubuhay ng mga taong patay at gayon din sa mga taong hindi nakakita, pagka ginamot ng Panginoon ay nakakita na. Kaya nga, lumapit siya sa ating Panginoon. Kaibigan, hindi ba kapag tayo ay may mga bata sa tahanan, kapag sila ay may sakit, kung minsan napapansin ko may mga nanay at tatay, hindi natutulog sa magdamag para lamang asikasuhin ang anak na may karamdaman. Naalala ko nung kami ay mga bata, na kapag kami ay may karamdaman, ang aming nanay ay hindi natutulog, magdamag, binabantayan kami para kami ay gumaling sa aming karamdaman. Ang lalaking ito na si Jairus, ang kanyang ginawa, lumapit sa ating Panginoon. Kaibigan, sa ating paglapit sa Panginoon kung minsan, nais natin ang ating suliranin ay tugunan ng Panginoon. Batay sa gusto natin, pero iba ang panukala ng Panginoon. Meron akong isang karanasan noong ang inyong lingkod o kaibigan ay pastor sa isang distrito. Merong isang lalaki na dumadalo sa pagpupulong sa church, pero hindi siya naging kaanib ng church na ito. Siya'y umaawit, at ang mag-asawang ito, ang pangalan ng lalaki ay si Doming at ang babae ay si Stella. Nais nilang magkaroon pa ng anak. Kaya nga sila dumadalangin sa Panginoon, nabigyan pa ng isang anak. At noong nagpatingin ang babae sa doktoran, sabi, Mrs., ikaw ay magkakaroon muli ng anak. At ang sabi ng mag-asawang ito, kung ang Diyos ay bibigyan kami ng anak na lalaki, ang ipapangalan ay Samuel. At kung babae ay Samuela. Pagkaraan ng ilang buwan, pinanganak ang lalaking ito, ang batang si Samuel. At sa kanyang paglaki, nagkaroon ng sakit si Samuel.
at ang kanyang sakit ay meningitis. Dinala ng mga magulang sa doktor sa hospital, sa Beluna Hospital, at ang sabi ng doktor, Mrs., tatapatin ko kayo, hindi na magtatagal ang inyong anak, sapagkat hindi na kumikilos ang batang si Samuel. At ang sabi ng asawang babae na si Stella sa kanyang asawa na si Doming, baka kung tanggapin mo ang Panginoon na iyong tagapagligtas, magpapabinyag ka, ay gagaling ang ating anak. Right on the spot, nagpasya si Doming na tanggapin na lubusan ng ating Panginoon na kanyang tagapagligtas. At pagkatapos ng kanyang pangako sa Panginoon, alam mo ba kaibigan? Sabi ng doktor, Mrs., mabuting balita, ang iyong anak ay papagaling. And after a few days, maaari na ninyong ilabas sa ospital. Tuwan-tuwang mag-asawa, inilabas ang batang si Samuel, lumaki siya. At nung si Samuel ay 12 years old, nagkataon may pagpupulong taga Central Luzon Mission noon ang tawag sa opisina, na nagkaroon ng isang pag-aaral sa Biblia. At kung may batang gustong maging child preacher, nung nanawagan ang isang direktor ng Central Luzon Mission noon, ngayon ay Central Luzon Conference, tumugon si batang si Samuel na siya ay maging isang child preacher. That was December. Subalit noong December 31, bispiras ng Pasko, isinama ng kanyang mga kaibigan at mga kapatid sa Makati. At samantalang ang kanyang mga pinsan nagpapaputok ng mga firecrackers. Nanonood ang batang ito. Kaibigan, nakadama ng sakit sa kanyang dibdib at nung hawakan niya ay merong dugo. Tinakbo sa ating ospital, Manila Sanitarium Hospital noon ang pangalan ng ating ospital na Adventist Medical Center ngayon. At noong hating gabi, si batang si Samuel ay dineklara ng doktor, patay. Ang batang si Samuel na naging instrumento sa pagtanggap sa Panginoon ng kanyang ama. Ngayon si Samuel, nangako na maging child preacher, ay hindi na maaring ganapin pa ang kanyang pangako, sapagkat nagwakas ang kanyang buhay. Naalala ko, kaibigan, itong si Jairus. Ginawa ang paglapit sa ating Panginoon sapagkat marahil nakikita ng Panginoon ang lalaking ito ay kulang pa ng pananampalataya. Bagamat siya ay nangunguna sa sinagoga, pag-aaral ng salita ng Diyos, pero kulang pa ng pananampalataya. Kaya sinabi niya sa ating Panginoon, ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking anak upang siya'y gagaling. At ang sabi ng Biblia, versikulo 23 ng Kapitulo 5, ipinamanik na mainam sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamanik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Sa versikulo 24, at siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. Kaibigan, ng pagkasulat ng kapitulong ito o ng chapter na ito, hindi pinagpatuloy muna sa kasaysayan ni Jairo at ng kanyang anak, kundi merong in-insert na pangyayari ang sumulat ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos. At ang in-insert na ito ay isang leksyon na gusto ng Panginoon si Jairo ay magkaroon ng ganap na pananampalataya sa ating Panginoon. At ang in-insert na pangyayaring ito ay nasa versikulo 33, ang wika ng Biblia. Ngunit ang babae na takot at nangangatal, palibas ay nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Alam mo kaibigan, ang babaeng ito, ayon sa Biblia, ay matagal na siyang may sakit.
Sa loob ng 12 taon, kung ating babasahin, yung mga pangyayari sa una, sa loob ng 12 years, may sakit ang babaeng ito. Inaagasan siya. Kumbaga sa ating panahon ngayon, instead of monthly visit, ito ay ng kanyang pagkababae, ito ay patuloy ng patuloy ang kanyang pagdurugo. Marahil sinubukan niya ang lahat ng mga doktor, pero ang sabi ng ating Biblia, lumulubha ang kanyang karamdaman, hindi gumagaling. Marahil sinubukan yung mga sinasabi ng mga gamot ngayon na pito-pito, pero hindi pa rin gumaling. Marahil sinubukan yung gamot na galing daw sa Russia na gargasok, o kaya naman yung iba't ibang klaseng gamot na sinasabi ng mga manggagamot noong panahon na yon. Subalit, sa halip na gagaling siya ay lumulubha ayon sa ating Biblia. At samantalang ang Panginoon ay dumadaan sa lugar na yon, sinubukan niyang sumiksik sa maraming mga tao. Bagamat mahina na siya sapagkat araw-araw ang babaeng ito ay hindi siya gumagaling kundi lumulubha pa ang kanyang karamdaman. At ang wika ng ating Biblia, sinabi ng babaeng ito sa kanyang sarili, kung mahipo man lamang ang damit ng ating Panginoon, siya'y gagaling. At kanyang pinagsikapan na hipuin yung laylayan na damit ng Panginoon at pagkatapos kanyang naramdaman ang isang kapangyarihan na pumasok sa kanyang katawan at siya ay lumakas at siya'y gumaling. At nung siya'y gumaling, lumingon ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? At ang versikulo 33 sa aking babasahin na muli, ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibasay nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ng buong katotohanan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaibigan, meron ka bang karamdaman? Meron bang may karamdaman sa iyong tahanan, marahil anak o magulang? Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon na may pananampalataya, idadalangin mo sa Panginoon. Kaibigan, walang imposible sa ating Panginoon. Sa ating araw-araw na pamumuhay, dumarating tayo sa panahon na para bagang tayo ay nawawalan ng pag-asa. Pero kaibigan, kung merong pintong magsasara, merong pintong magbubukas. Walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ay posible sa Kanya. Noong ang aking ina ay namayapa, ang tanong ng aking ama, bakit? Ang tangi kong nabanggit sa aking ama, God knows the best and God is going to give the best. Marahil kaibigan, yung ating nais ay hindi mangyayari pero merong pinaka-the best na gagawin ang Diyos para sa atin. At kung tayo magtitiwala sa pinaka-the best na yon, kaibigan, ay bibigay ng Panginoon sa iyo. Sapagkat sa Kanya, walang imposible. At samantala ngayon, naglalakad sila patungo sa bahay ni Jairus, ang ating Panginoon. Dumating ngayon ang balita, ang anak ni Jairus ay patay na. Hindi pa rin ngayon nababahala ang Panginoon. At hindi na nabahala si Jairus sapagkat alam niya, kasama niya ang Panginoon. Kaibigan, bakit ka matatakot kung kasama mo ang Panginoon? Anumang klaseng suliranin meron ka. Anumang klaseng hamon sa buhay mo na darating sa iyo, huwag kang matakot kapag kakasama mo ang ating Panginoon. At nung dumating na ngayon, ang ating Panginoon kasama si Jairus at ang mga lagad ng ating Panginoon, ay nakita niya na merong nagiyakan. Ang wika ng Biblia, pumasok ang ating Panginoon, versikulo 39, at pagpasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo'y nagkakagulo at magsisitangis?
hindi patay ang bata, kundi natutulog. Alam mo kaibigan, sa mata ng ating Panginoon, na kapag ka ang isang tao ay namatay, sa tingin ng Panginoon, natutulog lang. Marahil hindi gisingin ng Panginoon right away ang isang tao natutulog sa kanyang higaan. Subalit darating ang panahon, may timetable ang Panginoon, gigisingin ang sino man natutulog sa ating Panginoon. Patuloy tayo, sabi sa versikulo 40. At tinawanan nila siya na nililibak, datapwat ng mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ng ina nito at ang kanyang mga kasamahan. At pumasok sa kinaroonan ng bata. At paghawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga. Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay, nagtaka silang lubha. Kaibigan, ilang bang taon yung bata? 12. At pagka noong panahon na yon, 12 years and 1 day, ikaw ay isa ng dalaga. Ilang taon na may sakit yung babae? 12 taon. Kaya mapansin natin sa pangyari ito, kaibigan, kung ano ang ginawang bagay ng ama para lamang gumaling ang kanyang anak, ginawa niya. Kaibigan, ba't hindi ka lumapit sa Panginoon? Ano man ang iyong siliranin, ano man ang iyong bumabagabag sa iyong loob, ilapit mo sa Panginoon. At ang Panginoon ay meron siyang katugunan sa iyo. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Nagpapasalamat po kami na walang imposible sa aming Panginoon. Kung papaano pinagaling ang babaeng 12 taon nang may karamdaman. At kanyang binuhay ang bata, o dakilang Diyos, walang pagsala, ang aming Diyos hanggang sa panahon na ito ay gumagawa ng himala, sapagkat walang imposible sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, gusto kong ikaw ay makasama kong muli sa ating pag-aaral. Susunod na araw, pagpalaing ka nawa ng Diyos at sa araw-araw, ikaw ay makatanggap ng mga maraming pagpapala sa ating Panginoon. Hanggang sa muli, pagpalaing ka ng Diyos. Sa inyo na aming matagal nang taga-subaybay dito sa programang Hope Channel. Bilang pasasalamat, masaya kaming pagkalobang kayo ng libreng DVD ng mga pinakamagandang programa nating ipinapalabas dito sa Hope Channel Philippines. Ang kailangan nyo lang pong gawin, mag-text kayo o kaya tumawag para makuha namin ang inyong pangalan at address at libre naming ipapadala sa inyo ito diretso sa inyong mga tahanan. Mag-text po kayo, tumawag. Kami masayang maglingkod sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines.